Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Last Sunday, naaalala niyo ho ang sumulat ng himnong Amazing Grace na si Isaac Watts. Si Isaac Newton. Hindi, si John Newton. Si John Newton ho ang may akda ng pinakapamilyar na himno ng pananampalatayang Kristiyano. Walang iba kung hindi ang Amazing Grace. At napakaganda ng titulo ng himno na ito at naghahayag kung gaano talaga kamangha-mangha at kagilagilalas ang biyaya ng Panginoon na sa atin ay nagligtas. Gaano mang kapopular ang himno na ito ay nahandon ang panganib na maging napakapamilyar na lalo higit sa salita na biyaya. At again, sa atin ho bilang mga mananampalataya, isa ito sa mga salita na maaaring madalas nating nagagamit, ngunit wala na yung pagkamangha tuwing atin ho itong nababanggit. Isa ho sa mga pinakamainam na kaparaanan upang mapanumbalik ang pagkamangha natin sa biyaya ng Diyos ay ating alalahanin kung paano tayo iniligtas ng biyaya ng Diyos na ito upang maibalik ang ating pagkamangha sa Kanyang biyaya. At ito mismo ang ginawa ni Apostol Pablo. Kung paano niya ihahayag ang kadakilaan, sinabi niya na napakadakila ng pagliligtas ng Diyos ng Kanyang biyaya, ay kanyang ipinakita kung anong klasing tao ang iniligtas ng biyaya ng Panginoon at nawa sama-sama tayo na mamamangha at mapapawaw. Wow! Tunay, kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos na nagliligtas sa mga makasalanan. So ito ho ang ating pinakamensahe ngayong hapon. Those who are under the condemnation of the law can be wonderfully and graciously saved only by the grace of God in Christ and transform them to true worshipers. Ang mga nasa ilalim ng hatol ng kautusan ay maaaring mabiyaya at magandang iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, at sila'y baguhin upang maging mga tunay na mananambahan ng Panginoon. So tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. O Diyos, kaming lahat ng mga mananampalataya, kaming lahat ng mga Kristiyanong naririto ay meron lamang iisang kwento. Kami ay mga makasalanan na tumanggap ng biyaya mo. Panginoon, tunay ay nahandoon ang danger sa amin na mawala ang pagkamangha sa iyong biyaya. Paalala mo nawa sa aming Panginoon kung gaano kalalim ang iyong inabot upang kami ay iligtas. Kung gaano kalaki ang bayad o halaga ng bayad para sa aming kaligtasan. At Lord, salamat Panginoon sapagkat kinahabagan mo kami at minahal mo kami. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay pwede kami magsama-sama ngayon bilang mga tumanggap ng iyong biyayang nagliligtas at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Ama, gamitin mo ang iyong salita upang ipaalala sa amin ang kamangha-manghang biyaya. Gamitin mo ang iyong salita upang ipaalala mo rin sa amin kung gaano kalalim ang kalagayan na iyong pinaghanguan sa amin. At gayon din, O Diyos, ang mga ito ay lalo magtulak sa amin sa mas mataas na pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ikaw po ang mataas, kami ang maibaba. Gamitin mo ang iyong salita sa pagliligtas at pagpatitibay ng iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ho ay mag-review. Sinimulan natin last Sunday ang pag-aaral patungkol sa exceeding abundant saving grace of God or the exceeding abundant saving grace of God. At mamaya ay may encounter natin itong mismong mga salita na ito na ginamit ni Apostol Pablo para ilarawan ang biyayang nagliligtas ng Panginoon. Kung inyong naalala, last Sunday, sinimulan natin yung ating pag-aaral na ipaalala sa atin ang konteksto nito. Iniwan ni Apostol Pablo si Timothy sa church at Ephesus upang ayusin ang mga problema mainly
ng mga nagtuturo ng maling aral or particularly mga nagtuturo ng maling gamit ng kautusan ng Diyos. Ginagawa nila na ang paraan o hinihalo nila ang kautusan ng Panginoon bilang maging sangkap ng kaligtasan. Well, nakita ho natin ang purpose ng kautusan ay hindi para maglinis ng kasalanan. Ang purpose ng kautusan ay hindi para magligtas, kundi ang purpose ng kautusan ay upang ipakita ang ating pagiging makasalanan. As Paul said sa Romans chapter 7, for with the law is the knowledge of sin. The law exposes ang ating pagiging makasalanan at ang purpose ng kautusan ay upang ituro tayo sa ating Panginoong Kristo upang tayo'y maligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So now Apostle Paul is writing face to face with the law and with the gospel. At hindi nakakalimutan ni Apostol Pablo kung gaano kalalim ang inabot ng biyaya ng Diyos upang siya ay iligtas at hanguin. At dito sinulat niya kung paano at ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Last Sunday, pinag-aralan ho natin, una is the source of grace. Saan nanggagaling ang biyaya? Well, naranasan ni Apostol Pablo at ito rin ang kwento ng bawat isa sa atin ang dakilang biyaya ng Panginoon at in-express niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng matinding gratitude. Ang sabi niya sa verse number 12, I thank Christ Jesus our Lord. And again, isa ito sa magandang nature ng pagte-thank you or thanksgiving. When we give thanks, we do not look to ourselves, we look to the source. Tayo ay tumitingin dun sa pinanggalingan. Hindi ka actually nakatingin dun sa ibinigay when you give thanks. Nakatingin ka dun sa nagbigay when we give thanks. At dito tumanggap ng biyaya si Apostol Pablo na nagligtas sa kanya at ibinigay niya ang pasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin, binigyan natin ng ilang konsiderasyon last Sunday, God's electing grace, God's enabling grace, God's entrusting grace, and God's employing grace. At lahat ng ito ay kalakip nung tayo ay iniligtas ng Panginoon. At ang source nito ay walang iba kung hindi ang Diyos mismo. Hindi ito galing sa atin at walang rason sa atin. At mga kapatid, mag-ingat tayo kapag merong rason sa atin na maging dahilan kaya ito ibinigay ng Diyos, hindi na yon biyaya. So biyaya ito ng Panginoon, at ito'y galing sa Diyos at ito ay marapat lamang ipagpasalamat sa Kanya. So the source of grace is none other than God Himself, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pangalawa, the reach of grace, yung abot ng biyaya. Saan umabot ang biyaya ng ating Panginoon? Ang sabi ni Pablo sa verse 13, describe niya yung kanyang sarili bilang isang tumanggap ng biyaya ng Diyos. Verse 13, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. Again, nandun yung blasphemer na siya'y nagsasalita ng laban sa Panginoon. And higit sa malamang, ang dinudusta niya rito ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang iyon, he is a persecutor. Binasa natin yung tala sa Book of Acts na talagang sinusuyod niya ang mga lugar, pinapasok niya ang mga bahay-bahay at kinakaladkad niya ang mga Kristiyano. And kapag sila ay binibitay, he gives his consent para dito. So siya ay persecutor and then injurious, meaning he provokes believers to blaspheme Christ. Talagang pinoprovoke niya, ginagawa niya ng paraan para ang mga manampalataya ni Jesus ay tumalikod kay Kristo. So ganun katindi. Hindi siya basta isang taong walang pakialam sa Kristyanismo. Isa siyang taong may matinding galit sa Kristyanismo. May isa siyang tao na talagang ang layunin niya ay puksain, kung maaari lang ay burahin ang Kristyanismo. Yun yung kanyang kalagayan.
ngunit inabot pa rin siya ng biyaya ng Panginoon. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, at ang sabi ni Apostol Pablo, but I obtained mercy. Dito tayo natapos last Sunday, the mercifulness of grace. Yung pagiging mahabagin ng biyaya ng Panginoon. Now, again, pinag-iiba minsan ng mga theologians itong God's mercy and God's grace. When we talk of God's mercy, yung dapat sa atin na parusa ay hindi niya ibinigay. When we talk of God's grace, yung hindi dapat sa ating kaligtasan ay kanyang binigay. So these are two sides of a one coin. Kaya madalas mababasa natin sa Biblia that we are saved by grace. And also, mababasa rin natin sa Biblia that we are saved by God's mercy. At yung dalawang yun ay hindi magkakontra kung hindi magkasama. Mercy is the withholding of God's just condemnation. And grace is God giving us unworthy sinners of His salvation. Again, isa pang aspeto ng biyaya ng Diyos na ating kinonsidera ay ito ay free. We cannot demand God's mercy. Kung paano sa isang namamalimos ay hindi po pwedeng, uy, bigyan mo naman ako. Dapat bigyan mo ako. Hindi. Ganon din sa nangangailangan ng habag. Hindi natin pwede say, Lord, dapat mahabag ka sa akin. No. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses at kinote ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9 verse 15, for he saith to Moses, God said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. At ang context nito ay nangangahulugan na it's God's prerogative. Nasa Diyos. Hindi natin pwedeng i-demand. Hindi natin pwedeng obligahin ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, maaawa siya kung kanino siya maaawa. And if God withholds mercy, anong ibig sabihin? Muli, anong definition ng mercy? God withholding just punishment. Yung tamang parusa lamang ay wini-withhold ng Diyos. So when God does not give mercy, anong matatanggap? Matuwid na parusa. Walang paraan na magiging baluktot ang Diyos. Anong ibig sabihin? If God right now will withhold mercy sa lahat ng tao, He will remain just. Kung hindi siya mahahabag kanino man, ay mananatiling matuwid ang Panginoon. So again, God's mercy is free. God's mercy is sovereign. At dito binigyan tayo ng silip ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, because I did it ignorantly in unbelief. Muli, hindi excuse si Apostol Pablo sa kasalanan sapagkat humanly speaking, kumbinsido siya that he is serving God. Ini-eradicate niya ang isang hidwang pananampalataya. Yun ang kanyang pananaw. Ang pananaw niya ay sinusunod niya ang 10 utos na ang sabi ng Diyos, walang sasambahing ibang Diyos, at itong mga Kristiyanong ito ay sumasamba dun sa Jesus sa taga Nazareth. So he was, sa kanyang pananaw ay talagang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. He did it ignorantly. Nevertheless, ignorance, as if you remember last Sunday, pinag-aralan natin, does not excuse sin. Hindi nagiging excuse sa kasalanan ang pagiging ignorante dito. Nevertheless, ang itong makasalanang taong ito ay tumanggap ng habag at biyaya ng Panginoon. Supurihin ng Diyos sa kanyang biyaya na sa atin ay nagligtas. At isa sa mga talata na huli nating binasa last Sunday na kung saan natapos tayo ay ang 1 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ
from the dead. So sang-ayon sa kanyang abundant mercy, mayaman na kahabagan ng Diyos. Dahil dito ay tayo ay pinanganak na muli niya sa isang buhay na pag-asa. So muli, nakita natin ang tatlo. The source of grace is God. The rich of grace is to the lowest of sinners, to the worst of sinners. And then the mercifulness of grace, yung pagiging mahabagin ng soberanong biyaya ng Panginoon. Well, ngayon pang-apat, tignan ho natin the superabundant grace. Again, medyo nagpapatong-patong na ang adjective ni Apostol Pablo. Sa verse number 14, ang sabi niya, 1 Timothy chapter 1, verse 14, and the grace of our Lord was what? Exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Hindi niya sinabing ang grace ng Diyos ay exceeding. Hindi niya sinabi na ang grace ng Panginoon is abundant. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang grace ng Panginoon is exceeding abundant. Sa Greek, it is one compound word, pleonozo. Pleonozo, na ang ibig sabihin is to abound, to increase, to have over. Yung word na hooper meaning hyper or beyond, doon siguro galing yung salitang hyper or exceeding, and then yung abound. Ibig sabihin ito ay hindi lang basta sagana, ito ay sobrang sumasagana. Super sumasagana. Hindi lang siya basta sinabing, oh, napakasarap. Sobrang napakasarap. At kung napapansin nyo, nandun na yung parang tindi at sobrang adjective ni Apostol Pablo para sa biyaya ng Diyos na sumagana sa Kanya. So ang description ni Apostol Pablo sa biyaya ng Diyos na ito is isang super sumasagana na biyaya ng ating Panginoon. Now let me pause here for a while. Do we still see that? Iyon yung isang magandang hamon at tanong sa atin. Nakikita pa rin na natin ang biyaya ng Diyos bilang isang saganang biyaya. And madalas, pag hindi tayo naging maingat bilang mga mananampalataya, we just categorize yung salitang biyaya under sa mga material blessings. Kapag meron kang kapitbahay na nagbigay ng ulam and then nasa bayan pa na may nag-birthday kang kamag-anak na nagdala ulit ng pagkain and then merong kapatiran na nagbigay sa iyo sa church ng pansit. Aba, pambihira. Super sumasagana ang biyaya. Madalas pag merong kaninang tanghali, sorry na lang ho sa mga wala, super abundant yung ulam namin sa sarap. Well, ang punto ho ay ito, mga kapatid, madalas nailalapat lang natin yung description na yun sa material blessings. Tama? Sa pagkain, sa pera, sa mga things. Pero dito ang nasa wala man lang sa point of view ni Apostol Pablo ang pagkain o material na bagay. Ang tanging nasa point of view niya ay ang kaligtasan na binigay ng Diyos, and he described this saving grace of God as super abundant grace. At muli, tayo ho bilang mga mananampalataya, when we look hindi sa ulam, hindi sa pera, hindi sa material. When we look at our salvation, nandun ba yung description natin? Ang tindi, Brother Paul. Ang grabe, ang sagana. Talagang napakatindi ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa akin. Siguro ho, kung hindi man madalang, ay baka hindi pa natin na-describe ng kanon ng pagliligtas ng Panginoon. At dito ho, nais ko magbigay ng ilang mga bagay upang magkaroon tayo ng appreciation sa matinding o super abounding grace of God in our salvation.
Anong punto? Our awe of the forgiving, saving grace of God is proportionate to our understanding of our condition as sinners. Yung ating pagkamangha sa nagliligtas na biyaya ng Diyos ay nasa ating pagkaunawa ng ating pagiging makasalanan. Sa mga naglalaba, yung pagkamangha nyo sa husay ng sabon, saan nakadepende? Yung pagkamangha sa husay ng sabon, saan nakadepende? Sa tindi nung mantsa na kayang tanggalin. Anumang bula. Pagkatapos ng lahat ng proseso, nahandun pa rin yung mantsa. Pambihira, mabula ka lang. Pero nahandun yung matinding mantsa. At sinubukan mo, sabi sa patalastas, isang kusot lang. And then, nung yung binanlawan, parang bago ulit. Anong sasabihin mo doon sa sabon? Ang tindi ng sabon! Isang linggo na yung mantsa. Yung mantsa, ilang laban na, 3 taon na. Nung sinubukan namin itong sabon na to, pambihira na tanggal. Sa sobrang tindi ng sabon, baka i-message mo agad, kumare, nakita mo, nasubukan mo na ba itong sabon na ito? Ang tindi! Yung mantsang napakatagal na tanggal! Again, ang punto, mamamangha ka sa tindi at husay at galing dahil ang tindi ng mantsang natanggal. Mga kapatid, nasubukan na natin tignan ulit yung tindi ng mantsa ng kasalanan na hinugasan ng dugo ni Kristo. At ang sabi ni Apostol Pablo, nakita niya at sa verse number 13, binalikan niya yun, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious. But I obtained mercy. Kaya ganun na lamang ang pagkamangha niya sa biyaya ng Panginoon. So let me give 2 ways that will help us maintain or regain that amazement sa biyaya ng Diyos. Una, let's consider the cost. Let's consider the cost of our salvation, yung halaga. Dahil hindi tayo tinubos ng walang halaga. Nasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 24, ye are what? Ye are bought with a price. Dati ho, naalala ko, no, ako'y bagong mangangaral pa lamang sa kakulangan ng kaalaman. Sinasabi ko na pwede namang pumalakpak lang si Lord. Then ligtas na tayo. Pwede naman na mag-snap lang siya ng kanyang fingers. Hindi, nasa langit na tayo. Now, tanong, pwede nga ba? No. Because He will be unjust. Hindi niya pwedeng basta baliwalain lang ang kasalanan sapagkat siya Diyos na matuwid. Kailangang i-deal ang kasalanan. At ito'y sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. For we are bought with a price. At ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 18, for as much as ye know, 1 Peter 1:18, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Hindi daw tayo ni-redeem. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga pipitsuging mga bagay gaya ng pilak at ginto. Itong mga bagay na talagang pinaglalawayan ng sanlibutan bilang mga pinakamahalagang mga bato. Hindi ito ang pinantubos sa atin. These are corruptible things. We are not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition of your fathers. But what? In contrast to that corruptible things, we are redeemed with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Yun ang bigat. Yun yung halaga. Yun yung pinambayad. Halimbawa ay merong pinahawakan sa iyo na bag. Nawakan mo yung bag. Sabi sa iyo nung kaibigan mong nagpahawak sa iyo ng bag, wala mo kung magkano yan. 300. 300 lang pala eh. And then the next week may pinahawakan sa yung bag, wala mo kung magkano yan. 400? Hindi. 3 million yan.
siguro hahawakan mo ng mas mainam. Hindi mo iwawasi-wasiwas lang. Baka talagang poprotektahan mo. Baka yung bag na yun na ilalagay mo pa sa ibang bag para maprotektahan lang. Bakit? Dahil kinonsidera mo yung halaga. Mga kapatid, yes, sa biyaya ng Diyos, tayo ay ligtas. Pero let us remember the price tag ng ating kaligtasan, ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Consider the cost. Pangalawa, i-consider natin yung ating kalagayan. Kung kanina ginamit natin ang larawan ng sabon at mantsa, ngayon naman ay gamitin natin ang larawan ng gamot at sakit. Sa ngayon ay wala pa rin natutuklasang gamot sa AIDS. Wala pa rin gamot sa AIDS. Pero paano kung biglang pumutok ang balita na nadiskubre ang gamot sa AIDS? Sasabihin ng mga doktor, napakatinding gamot. Napakatinding pagdiskubre sa gamot para sa karamdaman na for so long a time ay walang gamot. Bakit? Dahil talagang nakamamatay yung sakit. Dahil talagang mabilis makahawa yung sakit. Dahil talagang libo-libo kung hindi man milyong tao ang nakakakontract nitong sakit na ito taon-taon at patuloy pa rin kumakalat at wala pa rin gamot. Again, ang kalagayan natin ay napakatindi, mga kapatid. Hindi lang tayo may sakit. Sabi ng Biblia, tayo patay sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, hindi lang tayo basta busy sa buhay. Ang sabi ng Biblia, we are haters of God. Tayo ay mga rebelde laban sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi naman tayo mga taong may busilak na kalooban na minsan-minsan nagkakamali. No, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga taong alipin sa kasalanan. Tayo ay mas nagmamahal sa dilim kaysa liwanag. Tayo ay anak ng kadiliman. Oo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y sa ama mong dyablo. Yun ang ating kalagayan. At mula sa napakalalim at napakadilim na kalagayan na yun, as Paul mentioned, he was a blasphemer and persecutor and injurious. Oh, sabi ng salita ng Panginoon ko, saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Sa Luke chapter 7, buksan po natin sa Luke chapter 7, simulan na, kung hindi natin babasahin ng lahat. Sa Luke chapter 7, verses 39 to 48, makisumpungan natin yung isang pangyayari na merong babae na nag-alay ng matinding pabango kay Kristo. Na binasag niya yung tinatawag na alabaster box. At merong nagsabi, pinahiran niya ng kanyang buhok yung paa ng ating Panginoong Hesukristo. At merong mga nagkomento na sayang lang yung pabango at ito'y sana pinagbili, tinulong sa mahihirap. Pero ang komento ng ating Panginoong Hesus sa Luke chapter 7 verse 47, "Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven. So she what? Loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little." Mga kapatid, kung tayo ay minsan naglulumo sa maaaring napapansin natin na gaano kahina yung pagmamahal natin sa Diyos, ganong kahina yung faithfulness natin, napakabulay, napakadaling lumamig ng ating pagmamahal kay Kristo. Ang sabi niya, she was forgiven much. Isa sa paraan na maaari natin na maingatan yung init ng pagmamahal natin kay Jesus. Yes, i-consider natin yung tindi ng halaga na ibinayad at also tingnan din natin yung tindi ng kasalanang binayaran. Now, itong biyaya na ito na sinabi ni Apostol Pablo, this super abundant grace, ay hindi lamang nag-iisa.
Ang sabi niya sa verse 14, and the grace of our Lord Jesus was exceeding abundant, but wait, there is more. With faith and love. May kasamang pananampalataya, may kasamang pagmamahal. At so makikita natin dito na ang pananampalataya at pagmamahal ay biyaya at galing din sa Panginoon. Ultimo yung ating pananampalataya na tayo ay sa pamamagitan nun ay tayo naligtas ay galing sa Diyos. Ultimo yung ating pagmamahal ay biyaya ng Panginoon. Ang sabi ng Philippians 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Again, nandiyan na yung pananampalataya ay bigay ng Panginoon, pero hindi lamang ang pananampalataya ang bigay ng Panginoon, even to be willing to suffer, to love and believe Christ, na kahit tayo ay dumaan sa pag-uusig, na tayo dumaan sa paghihirap alang-alang sa Kanyang pangalan. Ito ay biyaya. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. So ang Panginoon ay hindi lang basta nagbigay sa atin ng kaligtasan, sinusupply niya ang pangangailangan upang sustentuhan ito. Anong punto? Our love is but a reflection of God's love, and our faith and faithfulness is a manifestation of God's sustaining faithfulness. Kung mahal mo ang Diyos ngayon, ito ay manifestasyon kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kung sa biyaya ng Diyos, ikaw ay matapat at nagtatapat sa Panginoon at may pananampalataya at nagtatapat sa Panginoon, ito ay refleksyon lamang na nagsusustentong katapatan at biyaya ng Diyos sa atin. So all in all, anong punto? Wala tayong maipagmamalaki. At ang tanging option sa niligtas ng biyaya ng Panginoon ay mamangha sa biyayang nagligtas sa atin. So again, reviewin ho natin. Una is the source of grace. Walang iba kung hindi ang Diyos. Pangalawa, the rich of grace. Ang matinding makasalanan ay inabot ng biyaya ng Diyos. Pangatlo, the mercifulness of grace. Tayo ay kinahabagan ng Diyos na yung parusa na dapat ay para sa atin, hindi niya pinagkaloob. Pang-apat, ang matinding saganang biyaya ng Diyos, the superabundant grace. Ngayon, pang-lima, tignan natin, the manifestation of grace. Yung manifestation ng grace na ito. Again, we were saved by God's grace. Pero paano nag-manifest ito? Paano pinakita ito? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Pamagitan nito, pinakita ng Diyos ang kanyang biyaya. Oo, pwede natin pagpatupatungin. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Pinakita ng Diyos ang kanyang kahabagan. Dinisplay ng Panginoon ang kanyang biyaya na nagliligtas sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ang sabi una ni Apostol Pablo, this is a faithful saying. Ito'y tapat na kasabihan. At by the way, ang ibig sabihin nito, higit sa malamang ito'y byword na sa loob ng church. Ito ay saying na. Kung paanong, mga kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Again, ito yung mga kasabihan. At sa Christian community ay meron ng mga sayings. Halimbawa, isa sa naalala ko ngayon, faith alone saves, but faith that saves is never alone. That's a Christian saying. Ito ay totoo. Bakit ito totoo? Hindi dahil it sounds good. Ito ay totoo because it's based upon the truth of Scripture. At ito yung tapat na pasabi. This is a faithful saying, sabi ni Apostol Pablo. Hindi lang ito basta faithful saying, it is also worthy of all acceptation. Now, meron dalawang rendering niyan. Ito ay karapat-dapat sa lahat ng pagtanggap. Hindi ka dapat maglaan ng anumang pagdududa. Kailangan itong tanggapin ng buo. Or yung isang rendering, kailangan itong tanggapin ng lahat.
worthy of the acceptation of all, or worthy of all acceptation? Sa madaling salita, karapat-dapat itong tanggapin. Ano daw ho ito? Christ Jesus came into the world to save sinners. Now here's the question. Have you received this faithful saying? Kaya ng umaga, may nagtanong ho sa ating Sunday school, ano bang pagkakaiba nung faith at belief? At isa sa binigyan natin ng punto ay totoong pananampalataya ay binubuo ng tatlo. Merong knowledge, alam mo na si Jesus ang tagapagligtas. Merong agreement, agree ka, yes, si Jesus ang tagapagligtas. Pero nahadun yung pangatlo, there is that trust. Nagtiwala ka na ba kay Jesus na tagapagligtas? Tinanggap mo na ba? Kanta tayo ng kanta, are you washed in the blood? Let me ask the question, are you washed in the blood? Naging totoo na ba sa iyo si Kristo? This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Again, ang statement na ito ay bundat ng katotohanan na handun Christ, the Messiah, the promised one of God, the faithfulness of God in His promise. Ang pagiging tapat ng Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Jesus of Nazareth, He came. That means ang Diyos, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. He came into the world. Nabuhay siya sa sanlibutan, ngunit siya ay walang kasalanan. At the same time, siya ay naparito, nabuhay sa sanlibutan na walang kasalanan para magligtas ng mga makasalanan. At paano niya ginawa yun? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus at muling pagkabuhay. So narito, makikita natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang katapatan ng Panginoon, ang pangako ng Diyos sa tagapagligtas sa darating, ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, ay naibuod sa isang Christian saying na ito in just 9 words in English. Christ Jesus came into the world to save sinners. So makikita ho natin dito ang pagmamahal, kahabagan, kabutihan, pasensya, katapatan, katwiran, kabanalan, at biyaya ng Diyos. Lahat ng katangian ng Panginoon at kaperpektuhan ng Diyos ay nakakulong at nilalaman itong faithful saying na ito. Ito ang Ebanghelyo na dapat nating tanggapin at dapat nating ipangaral sa iba. Ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Now, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners. At ang sabi ni Apostol Pablo, of whom I am chief. Ako ang number 1. Ako ang pinakamasama. Ako ang pinakamadumi. Ito ay nanggaling sa labi ng isang dating Pariseo na napakaseryoso sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 1:13, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. That word wasted it, ravaged it, destroyed it. Ganong katindi ang ginawa ni Apostol Pablo. At makikita natin dito mga kapatid, nung niligtas ng Diyos si Apostol Pablo, hindi niya siya binigyan ng amnesia. Nung niligtas ng Diyos si Pablo, hindi niya nakalimutan yung mga Kristiyanong inaresto niya. Nung niligtas ng Diyos si Apostol Pablo, hindi niya nakalimutan yung mga Kristiyanong sinabi na, yes! Batuhin! Batuhin! Gaano kabigat yun?
At babalik pa rin si Pablo sa sobrang, super at saka sobrang, sa sobrang biyaya ng Diyos na nagligtas sa kanya. I am the chief of sinners. At maaaring, I agree na hindi hyperbole ito sinasabi ni Apostol Pablo dahil ang sabi mismo ng ating Panginoong Yesus nung kinatagpo niya itong si Pablo, I am Jesus whom thou persecutest. Talaga ang ginawa niya ng masama ay si Jesus mismo. Ang katawan ni Kristo. Again, makikita ho natin dito yung manifestation ng grace. Even to the chiefest of sinners, Christ Jesus came to save. Kailangan nating bilisan. Number 6, well, the purpose of grace. May purpose. Hindi, isa ho sa paboritong ginagawa ho namin mag-asawa pag, kung di Pasko, bagong taon, dun ho kila nanay. Isa sa mga gagawin namin ay magpapabarya kami. At then magsasabog ng barya. At then magkakagulo. At then mag-aagawan. Gusto lang namin makita yon. At ang Diyos, mga kapatid, gusto kong sabihin, kaya ako sinabi, ang Diyos ay hindi lang basta nasa langit. Okay, ito ang grace. Catch it if you can. May purpose ang Diyos. May definite na layunin ang Panginoon. Hindi aksidenteng nasaktuhan si Apostol Pablo na siya naglalakbay patungong Damascus at saka siya binagsakan ng biyaya ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 16, howbeit for this cause, ito yung dahilan. Para dito, sabi niya, I obtained mercy. Ito yung rason that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Ito ang cause. Ito yung dahilan. That's why God has given me mercy. Yes, walang dahilan sa anuman sa atin. Ang dahilan ay sa Panginoon pa rin. That He might first, that in me, for first Christ Jesus might show forth all long suffering. Tinitingnan ni Apostol Pablo, ang Diyos na nagpakita sa kanya ng kahabagan at biyaya, ay in-extend niya ang biyaya na ito para maipakita ang matinding paghihimagod, ang matinding pagtitimpi, ang matinding pasensya ng Diyos. Again, pag tinignan natin si Apostol Pablo, makita natin yung mahabang pasensya, yung matinding biyaya, yung long suffering ng Panginoon. At ang sabi ni Pablo, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. What is this pattern? God shows His mercy and grace to a sinner and saved him, no matter how great a sinner he is, and that sinner is to serve and live and to follow God. Yun yung pattern. Gaano man kadumi ang makasalanan, pwede siyang iligtas ng biyaya ng Diyos. At ang makasalanang niligtas ng biyaya ng Diyos ay maglilingkod sa Panginoon. Yun yung pattern. At merong mga tao sa tingin nila, napakadumi nila, na hindi sila kayang iligtas ng Diyos. Okay, salamat sa Diyos, niligtas sila. At merong mga taong niligtas na ng biyaya ng Panginoon. Ang tingin pa rin na napaka-unworthy ko, Brother Paul. True. Pero hindi manggagaling sa atin biyaya ng Panginoon. At ang example number 1 ay si Apostol Pablo. Makasalanang iniligtas at makasalanang iniligtas na ginamit ng Panginoon. He is a pattern. And lastly, dito tayo matatapos, the response to grace. Ano naman ang response? Verse number 17. Now unto the King eternal, immortal, invisible, to the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. In short, what is our response to God's abundant saving grace? Worship. Worship.
ating sambahin, ating purihin, ating pasalamatan ang Diyos na sa atin ay nagligtas. Ang pinanggagalingan ng biyaya, ang Diyos mismo. Ang umabot sa atin ng biyaya para tayo maligtas ay ang Diyos mismo. Ang mahabaging biyaya ng Diyos ay galing sa Diyos mismo. Ang super abundant grace ng Diyos ay galing din sa Panginoon. Ang nagmanifest ng biyaya niya na sa atin ay nagligtas at nagbigay ng kanyang bugtong na anak ay ang Panginoon mismo. Ang purpose nito ay galing sa Panginoon mismo. Therefore, ano ang magiging response natin? Purihin at sambahin at pasalamatan at mamangha tayo sa Diyos na naging mabiyaya at mahabagin sa atin. Nung kinonsidera ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11, ang tindi ng salvation plan and working out ng salvation na pinlano ng Panginoon, ano ang naging response ni Pablo? Ang sabi niya sa Romans 11 verse 33, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways fast finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him that it shall be recompense unto Him again?" Ang bandang huli ang sabi niya, "For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Ano ang magiging response ng totoong nakaranas na nagliligtas na biyaya ng Diyos? Siya ay sasamba sa Panginoon. At nawa, makita sa atin, hindi lamang tuwing Lord's Day, yes, primarily as a gathered church. Mga kapatid, could you just imagine? Magsasama-sama sa araw ng linggo ang mga nakaranas ng super abundant grace ng Diyos. Bakit hindi, for the lack of better term, ba't di tayo puputok sa pagsamba? And then, pagkatapos noon, maghihiwa-hiwalay tayo, pupunta tayo sa ating kanya-kanyang mga bahay, pumunta tayo sa ating mga kanya-kanyang gawain. Na patuloy tayong magpupurit, magpapasalamat sa Diyos na nagligtas sa atin at nag-iingat sa atin. And then the next Sunday, magsasama-sama naman tayo ng mga niligtas ng biyaya ng Diyos. So nawa, patuloy tayong mamangha sa super abundant, exceeding saving grace ng Panginoon. At bilang isang iglesia, ang maging tugon natin pangunahin ay sambahin at papurihan ng Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng biyaya niya at ibahagi natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa iba. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa halimbawa ni Apostol Pablo. At Lord, ang kanyang kwento ay pareho ng kwento namin. Hindi kami mas mabuti, hindi kami mas karapat-dapat. Walang matuwid, wala kahit isa, at pare-pareho kami sa kalagayan na yun. At salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na umabot sa amin. Lord, iba't ibang paraan, iba't ibang pagkakataon, at sa iba't ibang sitwasyon ng aming buhay, kami ay inabot mo ng iyong biyaya. Pero, O Diyos, iisa ang manifestasyon nito, si Jesus na napako sa krus at muling nabuhay. Sa pamamagitan niya, O Diyos, ay natanggap namin ang iyong habag. O Panginoon, nawa, huwag mawala ang pagkamangha namin sa biyaya mong nagligtas sa amin. At gayon din, Panginoon, makita sa aming mga buhay individually, and also, Lord, sa aming buhay corporately as a church, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, O Diyos, na naging masagana sa biyaya sa amin sa pamamagitan ni Kristo. O Panginoon, huwag mo po hayaan. Tulungan mo kami, Panginoon,
na huwag mawala ang pagkamangha namin sa biyaya mo. Paalala mo sa amin, O Diyos, ang dilim at ang lalim na pinaghanguan mo sa amin. At Lord, ito'y magtulak sa amin sa lalong pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Salamat, O Diyos. Ang mga katotohanan na ito hindi magbabago anuman ang aming kalagayan. Salamat, Panginoon, na naging mabiyaya ka at kinahabagan mo kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto tayo po tayong